Guys, welcome dito sa Rizal Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is general. And a collective reading your energy at this time. Dami alik kabapaw. mga ano siya, puti-puti ba? Five of Swords in reverse. Ano pa energy mo yon? Nine of Wands. Malakas yung kutob mo. Malakas yung pakiramdam mo. Na merong mga elementals paligid mo. Ayan ko, elementals. Hindi. May mga spirit sa paligid mo. Hindi. Na may mga demonyo o devil sa paligid mo. Hindi, na may mga negative energy. Sabihin na natin, negative energy nakasurround sa'yo. Hindi, na may mga gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Sabihin na natin yun, na may gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Ayan, na may gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Na you need to protect yourself. Para bang naging defensive ka na. You need to protect yourself. You need to guard yourself. You need to defend yourself. Or paano man yung depensahan mo. Kailangan mo itaas yung wall mo. Kailangan mo maglagay ng wall. Kailangan mo maglagay ng depensa. No? Ayan. Ayan. Five of Swords in reverse. Hindi ka nila dominate, hindi ka nila mautakan, no? Parang katulad nito, hindi ka nila mautakan, no? Gusto ka nilang isahan o mautakan, hindi ka nila mautakan, eh. Ba? Ito may clarification yan. Yung nagka-guide ang nakakalam yan. Kaya ipapaklarify ko. Tama ba na hindi ka nila mautakan? Yung clarification ng Five of Swords in reverse dyan? Upright ba to? Palang pa eh. Yeah, hindi ka nila mautakan, no? And, hindi ka nila mabayad, hindi ka nila ma-restrict, hindi ka nila makontrol, hindi ka nila maisahan. Instead, anong nangyari sa kanila? Ano pa? Oh. Oh my gosh. Sila itong na-trap, na pumasok sa sarili nilang trap. Let's see sila yung pumasok sa sarili nilang trap. Hindi. Sila itong nabitag. Sabi natin nabitag. Hindi. Sila itong na-restrict. Sila ang na-restrict. Sila ang nasaktan, pati. Sila ang nasaktan. Hindi siya nasaktan. Sila itong puno ng problema. Puno ng problema. Gusto nila ng peace of mind. Gusto nila ng peaceful environment. Gusto nila ng peace kasi puno sila ng problema. Puno sila ng problema. Para namang problema yun nandito eh. Yes, it's Ten of Swords pero puno sila ng problema na parang ang bigat-bigat. Kay Ten of Swords ito na puno sila ng problema. Ayan na parang nagsasuffer sila, Yes, na nagsasuffer sila deep inside. Sila itong nagkaganito and then walang growth sa kanila. At nahinto yung mga ginagawa nilang tuloy-tuloy, maybe against you. Or against you, but maybe pa. Against you, nahinto yung ginagawa nilang tuloy-tuloy na palala. Parang kung sa psychopath pa, parang dumating na sa point na
no return na sila, sa punto na no return na, no, napalala yung kasakiman nila, palala ng palala yung kasamaan nila, yung pagiging evil nila, yung ginagawa ng kasamaan dahil sa pagiging sakim nila, dahil sa inggit nila, napuno na sila ng negativity dahil sa inggit nila, kaya nagkaganyan sila. Evil kasi yan eh, mga ganyan. Nagpapadala sa inggit. Mga harit dahil sa inggit. Gagawa ng kasamaan dahil sa inggit. Ang ending ay impyerno. Saan sila mapupunta? Sa impyerno. Dalawang clarification. Yes, impyerno. Impyerno. Double confirmation. Impyerno ang kabagsakan nila, ang puntahan nila. O, diba? Yan ang kanilang pinili eh. Kasamaan. Paggawa ng masama. Kasi ang tao, may choice kung sa kabutihan o sa kasamaan. Ngayon, kung paparusahan pa sila, ang sabihin nila, masama yung parusa. Ngayon, kung maghangad ng justice yung ginawa nila ng kasamaan dahil sa inggit nila, ginagawa nila ng kaibilan, injustice, na maghangad ng justisya ngayon ginawa nila ng injustice at kaibilan. Ang sabihin nila masama, yun kasi gusto ng hustisya. Sila ang hindi makatwiran. Baluktot sila. Wala nang chichibrotchi pa yan, impyerno yung mga ganyan. Dahil baluktot naman yung mga yan eh. Alam naman nila yung ginagawa nila na mali yan, masama yan. Aware sila niyan. Pero yun ang pinili nila, ang kasamaan. Ang sa kadiliman. Ang maging parte ng kadiliman. Ang mga harm dahil sa inggit nila. O dahil sa pagiging sakim nila. And may nagbibigay sa kanila, oh. May nagbibigay sa kanila ng ano yung binibigay sa kanila? Tuloy-tuloy na negativity? Hindi. May nagbibigay sa kanila black energy? Hindi yan. Meron eh. Merong 6 of Pentacles dito. Meron silang hinihingian na parang binibenta nila yung kaluluwa nila. Binibenta mo, parang nagbebenta to dito eh. Parang nagbebenta ng bulaklak, ganyan naman. Nagbebenta siya. Tapos, binabayaran naman, no? Nagbenta ng kaluluwa. Sila, nagbenta ng kaluluwa. Upright ba to? Yung nagbenta ng kaluluwa. Parang upright ba to? Pahalang pa yun eh. Oo, nagbenta sila ng kaluluwa. Tama. Parang, alam ba nila na nagbibenta sila ng kaluluwa nila? Alam pala nila eh, na nagbibenta sila ng kaluluwa nila. Alam nila yung kapalit na ang kapalit sa kapangyarihang itim o kung ano man yung bininta nila ay kaluluwa nila ang kapalit dun. Kung ano man yung kapalit ng kaluluwa nila. Kung ano man yung hiniling nila, ang kapalit ay kaluluwa nila. Nagbenta sila ng kaluluwa nila. Walang ano na yan, walang ligtas na yan. Wala nang ano yan, wala nang lusot yan. Parusa sa impyerno yung abutin yan. Wala na sila. Kasi parang dumating na sila sa point na no return na eh. Kung sa psychopath pa, gano'n. Psychopath ba yung mga yan? Mga psychopath. Psychopath pala sila. Kaya pala. At dumating na sila sa point na sa punto na no return. Kung tawagin nila no return. Yan. And then, kanino sila nagbenta ng kaluluwa nila? Kay Satanas. Kay Satanas.
Kay Satanas sila nagbenta ng kaluluwa nila. Huh? Ano ang embody mo energy right now? Siguro para i-harm ka lang, i-harm ang ibang tao, na pinainggitan nila. Kababaw. Ang kapalit ay kaluluwa nila. Wisdom, you're so wise. You have a good judgment. Nakapag-acquire ka, o patuloy ka nag-acquire ng wisdom. Ayan. Pag mga wise na tao, magaling mag-obserba yan. Magaling mag-judge ng mga bagay-bagay, situation. Yan. Yung may nakukuhang wisdom. Sa kahit na hindi nakikita, hindi na-obserbahan ng iba. Hindi nalalaman ng iba, walang alam yung iba. Ano ang next na mangyayari sa'yo? Hindi ka na mag-overthink pa. Hindi ka na may stress pa. Hindi na maatake pa nila yung isipan mo. Hindi na maatake pa ni Satanas ng isip mo. Kasi nagbebenta. Hindi na maatake ni Satanas yung isip mo. Kasi nagbebenta sila ng kaluluwa nila kay Satanas. Para lang i-harm ka at ang iba pang tao. Kadalasan yun, hindi lang isang hina-harm nila eh. Kung sino ang kaingitan nila, yun. Kung sino gusto na kontrolin. Kasi psychopath yan guys. Kung alam yung mga psychopath, gano'n yan sila. At ubod na nagka-traidoran yan. Traidor yan sila. Very cunning yan. Magaling maglagay ng mask. Manipulative at ubod ng sinungaling yung mayan. Magiging napaka-ganda mo kung babae ka. Magiging napaka-attractive mo kung lalaki din, napaka-gwapo, di ba? Magiging napaka-abundant ng buhay mo pati kasi para may cornucopia dito para sumisimulo ng abundance to guys eh. Dadapuan ka ng swerte at ma-attract mo yung swerte. Ma-attract mo yung all good things in life, abundance sa'yo, no? At tuloy-tuloy ang biyaya, tuloy-tuloy ang kasaganaan. Yan. Tuloy-tuloy ang prosperity. Sa buhay mo. Tuloy-tuloy na maging prosperous yung buhay mo. And you will share your food, your blessings sa mga animal siguro and sa mga nagugutom, mga ganon. Kasi may mga bibi dito, di ba? And then, hindi ka na nila mabigyan pa ng problema. Hindi na matake pa ni Satanas yung isipan mo. Why? God will protect you. Wala naman magagawa si Satanas eh. Hindi. Jesus Christ will protect you. Jesus Christ will protect you. Wala naman magawa si Satanas kung protektan ka ni Jesus Christ. Lalo na kung tapos na ang mga pagsubok sa buhay mo. Ang pagdaanan mo ng pagsubok o yung tinatawag na preparation. Kung may mission ka, dadaan ka sa preparation eh. Atakiin ka talaga ng mga evil forces niyan eh. Pero pag natapos yan, ay wala nang lugar sa buhay mo ang mga hindi na makapang-atake yan. Kasi puprotektahan ka na ng langit yan. Yung mga evil forces. Wala na silang power over you. Kasi tapos na eh. Yung mga challenges na dapat mong pagdaanan, nagtagumpay ka na. Ayan. Ano pa? Ang mag-improve sa'yo, ang next na mangyari sa buhay mo, mag-improve sa'yo, mga ganun ba? Yung kaya namang mag-guide, advice, mas lalo maging vast yung knowledge mo, and may puso pag nag-advise, no? With love, kasi may heart dito. Pag nag-guide sa iba, syempre pag nasa side ka ng light at may care ka niyan, may kumbaga maging affectionate ka sa iba na may mga pinagdadaanan, sa mga victim, di ba? Hindi na dun ka maawa o maging affectionate sa mga salbahit, mga psychopath, ha? Kasi yung maawa lang dyan, kapwa nila psychopath, sa mga psychopath na yan, napaka-evil naman yan. Kapwa nila evil, yan maawa sa mga psychopath na yan. Kasi naintindihan nila yan, kaya pare-pareho sila.
Hindi porket tao yung psychopath na yan, ay magpadala sa awa. Ang mga ganyan, hindi dapat magpadala sa awa kasi yung mind, walang empathy yan sila, yung psychopath na yan. Maawa ka dyan, ikaw yung kawawain yan. Para sa kanila, advantage na nila yun. Opportunity na nila yun to strike you, to drag you down, to harm you, to deceive you. Ganyan naman talaga sila eh. They used to do that often. They live a parasitic lifestyle. They live a parasitic lifestyle. They're so toxic. They live a spawn ni Satanas. Kaya pag namatay sila, doon sila sa impyerno, sa lugar ni Satanas, kung saan ilalagay din si Satanas forever. And vast nga yung magiging kaalaman mo. Vast. Vast yung kaalaman mo na walang limitation yung mga alam mo. Vast like the ocean and vast like a universe. Very clear and very sharp yung mind mo. Ganon din yung aura mo, very clear. Pure. Yan. Maging powerful yung mind mo. Vast. Broad. Napaka-broad, hindi lang broad. Sino ang darating sa buhay mo niyan na person na mag-pursue sa'yo? Someone na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, new cycle. A witch. Oh, a witch. Witch siya? Witch nga siya. Magkakaya na mag-pursue sa'yo na person. Na ibig sabihin, ginagayuma ka niya? Kasi witch siya eh. Hindi. Ginagawan ka ba niya ng witchcraft? Ay, hindi naman. Pero witch siya. Ano yung ginagawa niya mga witchcraft? Dahil witch siya. Spells? Mga spells? Mga... basta witch. Witch siya. Yan ang pursue sa'yo. Gumagawa ng witchcraft. Kasi witch siya, di ba? A witch. Anong feeling sa'yo nitong witch na to? Ano pursue sa'yo? Ten of Pentacles in reverse, 5 Wands. Nakaaway ka? Kaaway ka daw. Kasi nasa side ka ng light eh. Sila nasa side ng darkness eh. Bakit ka niya i-pursue ng witch na yan? Gusto niya magkaroon ng union sa inyo. Pero, against yung pamilya niya kasi kaaway ka. Ay, ibig sabihin yung pamilya niya witch nga, may 10 of cups. So, pati pamilya niya, buo niyang pamilya witch. Buo niyang pamilya witch. Pero yun ang mag-pursue sa'yo. Gusto niya kasi magkaroon ng union sa inyo. Paano yun? Pag namatay siya, doon siya pupunta sa impyerno, ikaw masave. Kaya nasa side ka ng light. May wisdom ka pati. Yan ang mga may wisdom, nasa side ng light yan siya. Hindi yan mga foolish, kaya may wisdom, diba? Wise, diba? Yung mga witches yan, foolish yan sila, guys. Yan ang mga foolish. Kaya nagagawa nila yung mga ganyan. Nainggit lang, gagawa na, very crook pati. Gagawa na ng pang-harm sa iba. Ayan. O kaya umiiral yung kasakiman nila, gagawa na ng mga ganyan. Pagawan ka ng ano, ganyan-ganyan, no? Mga pang-harm. Pang-control.
Pero gusto niya maging partner ka sa buhay. Bakit? Bakit ikaw ang gusto niya maging partner sa buhay? Kasi may gusto niya magkaroon ng... Kasi, the battle wagon. Dahil hindi ka aggressive na makipag-away. Kasi in reverse yung battle wagon eh. Hindi. You're not so driven and determined na mag-destroy. Kasi may clarification din. Kasi hindi ka ganun ka sa ano na lang, sa chariot din to eh. Hindi ka determined na makipag labanan. Baka ganun. Pwede. Upright ba yan? Oo. Hindi ka determined na makipaglabanan. Kasi hindi ka foolish, right? Hindi ka foolish. Yes, hindi ka kasi foolish, clarified by two of swords or two of Athens. Kasi hindi ka foolish na gusto makipag-compete. Gusto mang-challenge sa iba. You're not like that. Kasi mga ganon na gustong makipag-compete, gustong mag-challenge sa iba, full of insecurities sa yan eh. Foolish. Crook. Ganon yun sila. Because you're not foolish. You're wise. Kaya gusto niya, ikaw yung maging partner niya. Baka kayo nakilala mo, foolish. Actually, madaming foolish sa mundong to. Kunti lang ang wise dito sa mundong to. Yun ang realidad. Kaya yung mga foolish, nagkakampi-kampihan. Pare-pareho sila ng utak eh. Kaya nga sa path na papunta sa impyerno, di ba ang dami? No? Kaya sabi ni Jesus Christ, a very few, yung nakasumpong na dahil papunta sa langit. Kasi makitid lang daw yun eh. Yun ay may disiplina ka sa sarili mo. You choose the right path. You choose righteousness. You choose right. May dignidad ka. Alam mo yung tao may dignity o dignidad. Pinanindigan mo yung kung anong tama, kung anong alam mo tama. May dignidad ka. Hindi ka papanig sa mali, sa kasamaan. Kasi alam mo masama yun. Doon mo sa tama. Alam mo tama. Yan. Sa mundong ito ngayon, full of foolishness. Kasi nag-aaral dito ngayon, kasamaan, kaibigan. Kaya ang dami doon sa impyerno eh. Oh, maliban pa sa mga mailagay sa impyerno. Katulad nito. Itong mga witches nito. Pamilya nitong taong to witch. Pero siguro kung magbago itong person na to, balik mapabago mo to, baka na talagang ano siya, yung sincere sa pagbabago, hindi na siya maging katulad ng family niya, no? Na hindi na talaga siya, baka masave pa siya, baka hindi siya matuluyan ng impyerno. Pero kung tuloy-tuloy, for sure, impyerno talaga siya. Who knows? So, ayan. Ano yung gustong mangyari pa nitong witch na to na magpurso sa'yo? Ano pa ang gusto niya mangyari sa inyo? Yung hindi na nagugulo yung isipan ninyo. Yung hindi na na-influensyan yung isip ninyo. Wala na na-atake sa isipan ninyo, sa isipan niya. Oh, kasi may gumugulo yun sa isip po. Sa isipan niya siguro to. Sa isipan niya. Sa isipan niya. Oh, pinapahirapan siya. Sino gumagawa niya sa kanya? Pamilya niya? Pamilya niya pa nang gumagawa niya sa kanya kasi di ba witch yung pamilya niya? Bakit? Bakit ginagawa siya ng pamilya niya ng ganyan? Kasi against sa inyong connection? Ayaw nila magkatuluyan kayong dalawa. Ang pamilya niya.
Pamilya niya din ang gumagawa. Ayaw ng pamilya niya magkatuluyan kayong dalawa. Kaya in-influensya nila itong isip ng person mo. Ginugulo nila, wag ka i-pursue. Pero siya ang mag-pursue sa'yo. Gusto mo maging pamilya yung pamilya niya. Witch. Pamilya ng witches. Mapunta sa impyerno, itatapon sila sa impyerno. Mahirap makipag-close mo gano'n. Traitor yan. Traitor yan sila. O, ginagawa nga nila yung person mo. Anak ba nila? O basta pamilya nga nila. O ginagawa nila. Gusto nilang kontrolin eh. Hindi ayaw nilang maging malaya eh. O, because they're evil. That's why ganyan sila. Nasa kampo na sila ng kadiliman. That's why ganyan sila. Wawa itong person na ito. Actually, siya din witch. Alam niyo ba ginagawa siya ng pamilya nilang witchcraft? Upright ba yan? Ay, alam niyo pala ginagawa siya ng pamilya nilang witchcraft eh. Alam niya. Na against yung family niya pala against dito. Alam niya na pamilya niya against dyan. Alam niya. Gusto niya din ano yan, lumalaban ba sa pamilya ng witchcraft? Lumalaban pala siya. Sa pamilya, sarili ng pamilya, lumalaban din siya. Hindi ikaw ang ginagawa niya, hindi pamilya niya. Lumalaban siya doon. Oh my gosh. It's a family of witches. Kakaiba reading to. Wala pa ako na reading na ganito. Ilang taon ako nagre-reading, araw-araw. Wala pa, na pamilya niyang kalaban niya. Pero actually, in real life, meron ganyan eh. Minsan ay dun sa kwento ng manggagamot. Kapatid niya, ginagawa niya yung kapatid niya, pinag-aralan niya. O diba, napakasama. O kaya ay kapatid niya mismo yun may mga ganyan guys, na anak niya, ginagawa niya. Yung mga babarang sa Negros, kwento ng asawa ko. Na yung anak niya, sinakripisyo niya para lumakas yung kanyang kapangyarihan, mambabarang yun. Pinatay niya, anak niya. Oh, kita niyo kasi sa demonyo yan, sa kademonyoan yan eh. Kaya nagagawa nila pati sa pamilya nila, anak nila, kapatid nila. Yes. Meron din na, yung magbiyanan. Naglalabanan sila. Natalo daw yung biyanan, di ba? Nanalo yung biyanan. Yung, anong tawag doon sa, basta magbiyanan. Yung asawa ng anak ng biyanan niya, yun na yun. So, yung asawa ng anak ng biyanan, no, na lumalaban din sa biyanan niyang mangkukulam. Yun ang natalo. Kaya pumunta sa manggagamot. Naglabanan sila ng dalawa. Siguro inunahan ng biyanan niya. Yan ang mahirap pagka ganyan yung mga pangasawa, pamilya na mangkukulam, ang pangit. Yung buhay pa sila nasusunog ng simpyerno kaluluwa nila. Mga kukulam. Mga witches. Yan yung mga, gumagawa sila ng mga voodoo. May mga manika. Mga ganun siguro mga ginagawa nila. Yan ang mga kulam eh. Depende daw, depende. Siguro minsan yan ang ginagawa nila. Baka iba-iba yung klase ba. O nagsusumon sila ng, yun. Yung kay Satanas. Yan. Pero kawawa lang yung soul nila. Bakit? Kukunin sa tanas yan. At hindi naman sila pagbibigyan na, kumbaga I mean, forever ang parusa ng mga yan eh. Doon talaga nilalagay yan sa impyerno yung mga yan. Lalo yung mga mangkukulam na yan. Mababarang, mangkukulam, alam nyo na yun. Kahit hindi ko pa sabihin yan, alam naman ang lahat. Kung saan ang punta ng mga yan. Afterlife. So, ayan guys. Pati yung mga nag-summon, mga ganun. Sama na yan. Makukulam din sila. Magtawagin. Ayan. Witch guy. Pamilya ng witches.
Mahal ka ba nitong witch na to? Witch. Georgie. Mahal ka daw niya. Mahal ka niya. Bakit? Naging defensive ka? Kasi may 7 of Wands. Oo, kasi naging defensive ka sa kanya. Kaya napamahal siya sa'yo. Na-in-love siya sa'yo. Dahil sa naging defensive ka, na-in-love siya sa'yo. Minahal ka niya. Lalo kung malaman mong witch ang pamilya niya. Baka mandiri ka na. Atras ka. Huwag na lang. Iba na lang. Lalo kung malaman mong witch yun. Huwag na lang. Sabihin. Madamay pa kung impyerno ako. Pamilya ng witch. Well, it's their choice na sa panig sila nakasamahan, di ba? Well, let's see kung ano yung next move nitong witch towards you. Baka may iba pa naman na mag-pursue sa'yo. 3 of Wands, hindi na mag-antay pa o yung there's waiting na kailangan niya mag-antay bago kumilos, yun ang term, bago mag-take na action niya. Bago mag-take na action, hindi na siya mag-antay na matagal pa, mag-take na action yan. Ewan ko kung ano action yan siya. Hindi ko pa na, mag-take nga siya ng action na hindi na siya magpa-restrict, hindi na siya magpa-hold back pa, hindi na siya magdalawang isip, talagang porsigido siya, and parang nagmamadali pa, naging impulsive, na mag-take na action sa'yo. Na pakasalan ka agad kasi high priest. Pakasalan ka agad. Gusto niya makasal kayo agad kasi pamilya ng witches yan. Pero it's up to you. Bagay niyan. Pagkaganyan. O pangasawa man siya. Hindi siya magbago. No? Hindi na siya maging ganyan. Tigil niya na yung kanyang mga ginagawa na ganyan. Minana niya yan sa pamilya niya eh. Tapos, wag na kayo pumunta sa pamilya niya kasi mga witches. Against pa naman sa inyong relationship. Mga trader yan sila. Nagagawa nga nila sa pamilya nila to eh. Sa person mo eh. O lumalaban sa person mo. Sa kanila. Ayos magpamilya, naglabanan spiritual. Pabuti kang bungangaan lang. Sa amin ng pamilya ko, bungangaan lang talaga eh. Daldal lang eh. Pasumpa-sumpa pa pero bunganga lang yan guys. Nagaling. Uso na sa amin. Sinusumpa kita. Puro na sumpa. Pero, walang spiritual na yung pa witchcraft. Walang ganun. Bunganga lang talaga. Ingay. Tapos wala na. Tapos wala na. Okay na ulit. Wala na yung tupak. Wala na yung galit. Kasi, dun sa amin, ay talagang sinasabi na matatanda yan, yung mga ganyan. Buhay ka pa, pag gumagawa ka ng mga ganyan, makulang. Ay, kumbaga nasusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno. Parang nga, ibig sabihin, may impyerno ka. No? May impyerno ka pag namatay ka. Yung mga ganyang gawain. Diba? Matagal lang alam ng mga tao yun eh. Naulit ko lang. Dahil sa ganun, it's clear, no? It's very clear kung anong realidad. Walang katotohanan. Well, it's their choice in life. Wala tayong pakialam dyan. Buhay nga yan. At choice nila mapunta sa mga ganun, no? Sa impyerno. Na may impyerno sila dahil sa inggit nila, dahil sa gusto ng control. Pero mga reason, bakit ayaw ng pamilya niya sa'yo? Dahil nasa side ka ng light. Oo, dahil nasa side ka ng light. Matyaga ka na nagsiserve sa God. Kasi, yes, matyaga ka na nagsiserve sa God. Sila kasi nagsiserve sila kay Satan. At bininta pa nila yung kaluluwa nila kay Satanas. See? Oh my gosh. They're, talaga, evil. Evil talaga sila, guys. Evil talaga yan. Ayan ko pa lang na reading yung ganyang energy. Sino mga resonate dyan? Thumbs up.
Comment down below. Ano naman ang next na mangyari sa inyo ni witch na to na person mo na mag-pursue sa'yo? Palang may upright ba to? Yung 5 of Pentacles. Yes, it's upright. May left out in the cold. Yung parang magdurusa dahil na parang na-abandon. Na left out na cold. Sino sa person mo? Yung witch na yan? Yes, yung witch na yan. Person mo na mag-pursue sa'yo. Bakit iiwasan mo? Hindi sa iwasan mo eh. At tatakas-takasan mo? Tatakas-takasan mo. Magtagumpay kang makatakas sa kanya? Hindi. Na ma-reject yung offer niya? Hindi. Na matakasan siya? Na magtagumpay ka na ano, na makaalis at makabuo ng pamilya sa ibang person. Ay, oo. Hindi yung wish niya na makatuluyan mo. Ibang person. Ma-left out in the cold siya kasi magtagumpay na makaalis ka, nalilipat ka, at mag-asawa ka na dun sa lilipatan ng lugar. Magtagumpay. Oy. Guys, hindi yung witch niya na makatuluyan mo. Isipin mo pamilya niya, witch. Oh. Pag naging asawa mo siya, pamilya mo na din yung pamilya niya, witch. Pamilya ng witch. Pamilya mo, witch. Ano yun? Pamilya ng demonyo. Nabilang mo pamilya ng demonyo. Aroy. Hindi papayag ang God. Bakit? You're a servant ng God. Nasa side ka ng light. Hindi papayag ang God na mabilang ka sa pamilya ng nagsiserve kay Satan. Na pamilya ng evil. Hindi siya papayag na maging pamilya mo yung pamilya ng evil. Of course, doon kanya i-pair sa person na good person din at nagsiserve sa God. Tapos yung mga pangasawa mo ay pure din, no? Busilak ang puso. Kasi puti. Kunwari siya to. Ganyan. O, kunwari siya yan, no? Busilak. Puting-puti. Pure. Pure siya. Pure. Pure. Hindi naman pure. Kundi busilak ang puso niya. Sabihin natin, busilak ang puso. Hindi naman. Mabuting tao lang. Mabuting tao. Mabuting tao. Mabuting tao siya. Hindi kagaya ng person mo na pamilya ng witch. Witch yung pamilya niya. Witch din siya. Okay. Alright. Alright. Okay. Let's end this reading. Bye-bye. Ano next na mangyari sa buhay mo? Dugtungan ko. Ano ang next na mangyari sa buhay mo para may kalasa-lasa naman yung reading ko? Ring. May mag-offer talaga ng ring sa'yo. Ikakasal ka, may mag-propose sa'yo. Ayun, magkakaanak ka. O may baby tong stork dito. And then, i-pair ka sa tamang person. Mamuhay ka ng positive, hindi na full of darkness. Kasi pag maganto mo ng mga witch, pamilya ng witch, darkness, problema lang yan. Puno na negativity yan dyan. Baka mag-exhausted ka sa negativity nila. Oh my gosh. At ayaw ng pamilya niya sa'yo, yun yung witch eh. Talagang problema iyan. Hindi kayo tatantanan ng kanyang pamilya ng mga witchcraft. Okay. At hindi kayo maging masaya. No? Unless lang may mga dipinsa kayo malalakas. Bounce back ka na, balik sa mga witchcraft nila. Tigok pa sila, o diba? Ako may ginagawa ko eh, para matigok. Charot. Bear. Kasi sinabi naman sa Biblia talaga, patayin ang mga witches. O diba? At yung mga gagamot, yung tunay na mga gagamot, patay talaga yung mga kukulam na yan. Kasi yun ang utos ng God eh. Yung gano'n si Yahweh.
Yan ang God. Yan. Yung Diyos, si Jesus Christ. Yan. Actually guys, pagka katulad nung kay Moses, ang kita niya, di ba, apoy. O liwanag, yan makikita. Kahit anghel nga, maliwanag yan, hindi mo gaano makita yun, di ba? Yun ang nasa Biblia. Maliwanag yan sila. Lalo na yung God, liwanag yan siya, hindi mo makikita ang mukha ng God. Lalo na kung tao, pag makita, hindi, mamatay ka na pag makita mo mukha ng God. Liwanag yan, kasi spirit naman yan, hindi yan kagaya ni Jesus Christ, naging tao na may katawan ng tao. Basta ganun. Kung mapakita mo yun sa vision, liwanag. Masasabi siyang God siya. Ganon. Or intense light. Liwanag. Ganon yun. Ayan, yan i-pair sa'yo ng God. O ni Jesus Christ. Sabihin na natin, si Jesus Christ pati. Kung sino man sa kanila ang mag-pair sa inyo yan. Sino mag-pair sa inyo? God. Mismong God. Mismong God. Mismong God. Kaya kawawa naman siya, no? At mahal ka pa naman niya. No? At maiwanan siya. Lumalaban sa pamilya pero ng witchcraft, pero hindi pa rin siya magwagi. Hindi ka mapapasa kanya. Ma-left out in the cold siya. Ma-frustrate na lang siya? Ma-depress? Hindi naman. Naging malungkot ng dadanas na emotional turmoil. Mga ganon. Oo. Puno ng baggage. Wawa naman siya, guys. No? Mapuno siya ng baggage, guys. Problema. Hindi niya matanggap yun pagka sumama ka na sa iba. Hindi niya matanggap. Hirapan talaga siya, puno siya ng problema, baggage. Ano yan? Iyak siya ng iyak? Iiyak siya ng iyak, guys. Kawawa siya, no? Pero, wala eh. Pamilya niya, witches. Siya din, gumagawa din ng witchcraft. Magbago ba yan siya? Hindi na siya gagawa ng witchcraft? Magbabago daw yan siya. May stable yung buhay niya. Piliin yung tamang buhay, yung healthy living, yung hindi na sa kadiliman. So yan, ito na lamang guys for collective reading.